Libo-libong persons deprived of liberty inaasahan na mabibigyan ng maagang pamasko. Ito ay ang kanilang inaasam na kalayaan sa tulong ng Good Conduct and Time Allowance. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Isang buwan bago ang araw ng Pasko, ang pamahalaan may regalo na agad na hatid sa libo-libong persons deprived of liberty. Ngayong araw kasi, inanunsyo ng Bureau of Corrections na tinatayang nasa 5 hanggang 6,000 mga PDL ang posibleng makalaya sa susunod na buwan. Ito ay sa tulong ng pagkakaapruba ng Korte Suprema ng Good Conduct and Time Allowance o GCTA para sa mga convicted kahit sa heinous crimes. Tentatively, December 2 ang ceremonial signing. And then hopefully bago matapos yung taon, we will have a mass release of about 5,000 or more. Sabi naman ng Bucor, ang mga makakasama dito, ang mga PDL na nakatapos na ng kanilang sintensya, mga nakatatanda at ang terminally ill o mga may malulubhang sakit. Dahil naman sa hakbang na ito, mas bababa pa ang congestion rate sa New Bilibid Prison na dating nasa higit 300% pero inaasahang bababa pa sa 200%. Dati 320 tayo napababa na natin ng 250 dito sa loob. And then pag na-release pa yan dahil nandito karamihan, baka bababa pa ng mga 220. So hopefully 200 na lang and then tuloy-tuloy pa yung transfer natin sa outside Metro Manila. Samantala, ngayong araw, may pinalaya na agad ang Bucor na higit kumulang 600 na PDL. Sila ay mga nakatapos na rin ng sintensya o kaya ay nabigyan ng parola. Sabi ng Bucor, mula nang magsimula ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., umabot na sa 17 hanggang 18,000 ang napalaya na PDL. Bukod sa pagpapaluwag ng kulungan, layunin nitong mabigay na ang kalayaan, lalo na sa mga tapos na ang kanilang sintensya. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.